Kasi gagamit daw sila sa mga reports na tinatanggap. Gagamit ng mantra, tear gas, may mga sniper sila at handa silang papatay. So, legally, ano po yung masasabi natin dyan in sa KOJC? Isa pang tanong sa mga lawyers natin dito. Pwede ka bang mag-serve pa ng warrant of arrest sa nakakulong na? Ayan. Well, Magandang pag-usapan yan kasi nagulantang ako kagabi. Merong isang number na hindi ko kilala at tumawag sa akin. Buti na lang, sinagot ko, si Ma'am Pauline pala, Canada, tumatawag sa akin kasi sabi niya, Attorney, may mga pulis dito na CIDG, magsiserve daw ng warrant of arrest sa akin. Sabi ko naman, nasa kulungan ka na sa Pasig City Jail. Bakit may magsiserve? Oo nga, magsiserve daw sila. Taga CIDG daw sila. Kasi inutusan daw sila ng bagong chief daw ng OIC daw ata ng CIDG. No? So, sabi ko naman sa kanya, relax ka lang. Kasi paano ba ma-serve ang search warrant sa isang tao na nasa warrant of arrest pala? Paano ba ma-serve ng warrant of arrest sa isang tao na nasa kulungan na, no? And I told her to just relax, no? And report the matter, of course, to the BJMP. In fairness naman sa BJMP, sinabihan yung mga police officers na, Sir, bakit ka magsiserve ng warrant of arrest? Nandito na yan sa aming custody. Oo. So, yun po ang duda namin doon. Baka kukunin sana siya na from the Pasig City Jail at dadalahin. Buti naman at nag-insist siya, no? Kasi sinabihan natin na mag-insist ka na nandito na ako sa kulungan. Saan nyo naman ako dadalhin, no? Baka nagdududa tuloy ako na baka kukunin siya at anong gagawin sa kanya? Posibleng patayin ba o ano? Bakit pa siya servan ng warrant of arrest at balak pang kunin sa isang jail facility na? So, at saka yun po yung ang jail nangyari. facility sa mismong Pasig City na kung saan may kaso siya. Yes, Ayun. yes. Oo. So, ano daw yun? Warrant of arrest ng Quezon City. Oo. Sabi ko, anong balak? Dadalhin ka sa Quezon City? Ang problema doon, bago lang kami nag-pre-trial, nag-preliminary conference marking sa Quezon City, ang ibig sabihin yan, bakit kami mag-preliminary conference ng marking of exhibits kung wala pang jurisdiction yung korte? So, hindi na kailangan iserve yung warrant of arrest. So, natauhan yung mga CIDG, nag-sorry at umalis. Yun ang nangyari. Oo. Kaya nga, dito ko na nga makita na ano talaga nangyayari dito, no? Jumbling of errors, no? Ang nangyayari. Siguro yung bagong OIC ng CIDG, kung sino man yun, no, inutusan na kunin siya, arestuhin siya, baka kailangan siguro pag-aralan niya muna yung kaso bago siya makisawsaw. Kasi kailangan sana alam niya yung ginagawa niya. Baka nga inutusan ng bangag, no? Attorney, last, idagdag ko lang din po sa tanong ni Boss Dada sa inyo. Kung nasa tamang pag-iisip pa po yung sa administrasyon na ito, kasi bakit pinatawan ng freeze order, no, ang Kingdom of Jesus Christ, SMNI, CJFI, pero isa lang naman po yung nagrereklamo. At saka siyempre, no, nandyan din yung katotohanan na isang nakulong na for contempt dahil nagsinungaling at sentensyado na sa habang buhay na pagkulong, ginagawa ngayong star witness na minsan pinakulong na on the same issue dahil nagsisinungaling, pero ayan, ginawang star witness pa rin para di umano patunayan na involved sa pinagbabawal na droga itong si Congressman Pulong at si Attorney Mans Carpio, no? Yung Jimmy Goban, di ba? Yan ay nakulong na for contempt, sentensyado sa panghabang buhay, pero ayun, dinala pa doon at binigyan pa ng pagkakataon na mag-privilege speech. Oo nga, parang ang testimony po niya, Professor. Para siyang congressman doon na nagbigay ng pagkahaba-habang testimonya na wala namang pagkakataon na ma-cross-examine ng mga pinaparatangan niya ng
krimen, no? Without interruptions pa. Pero insofar as the freeze order is concerned, no, alam natin na ano yan, we will just talk based on news items po na lumabas, no? And ang alam lamang natin dito ay dapat i-follow natin yung SEMA versus Republic, na kung wala talagang ebidensya, walang linkage, sana naman na hindi rin masali yung mga wala talagang ebidensya. Yung connectivity, kumbaga, para yung linkage sana. Dapat meron talaga sa ebidensya na may linkage, yung SMNI o iba't ibang mga what you call this, organizations po na na-involve. As to the nitty-gritty of it, hindi natin isabi, based lang tayo doon sa mga news items na lumabas. Also, I was able to attend the hearing on the freeze order at the Court of Appeals because I was there in Manila to try to get a copy of the freeze order. And so, on that day, swerte naman ho siguro ako, I was there when the hearings occurred. However, because everything is confidential, I cannot disclose anything that happened at all during the hearing. Otherwise, baka ma-contempt of court ako. But all I can say is, there were many questions that were asked during the hearing, and I hope that we will be able to satisfactorily answer all the questions that were asked, raise all the questions that need to be raised, including the questions that you are asking here regarding bakit isa lang ang nagrereklamo, and how can it relate to a freeze order for all the properties of the kingdom, Children's Joy Foundation, SMNI, Waxis, including Waxis, pati Waxis ho, I think nakasama, but Ang mura na nga. oo, but anyway, Pag-ingatan pa, oo. yun na po, yung tatlong major. And there were some others that were affected. But again, I cannot talk on that because it's sub judice and confidential. But rest assured po, just so that the people will know, it has already been answered by the lawyers that were engaged by the Kingdom, SMNI, and the Children's Joy Foundation. And as attorney, maliban dyan attorney, no, kasi nakita natin may mga obsession na nangyayari. We have been talking this for the past few press conferences, no, obsession nila to pin down Pastor, to destroy the character of Pastor, the Kingdom of Jesus Christ, and SM9, na parang may playbook talaga silang sinusunod. And speaking of playbook, itong administrasyon na ito ay may tinututukan ding playbook laban sa mga Duterte. And we know malapit na ang upcoming election. At kapag ang mga Duterte ay tumaya sa mga kandidato, mataas ang tsansa na sila ay manalo. And they want to destroy the Dutertes dahil malapit na yung eleksyon. And kabilang sa kanilang playbook po, yung ICC na kaso na gusto nilang hulihin, papasukin ang ICC dito sa bansa at hulihin si former President Rodrigo Duterte. Isama na rin natin yung gusto ng Estados Unidos na mapasok ang ating bansa, no? Sa away nila sa China. Gusto nila magkaroon ng war. Ipasok na natin dyan yung kinukwestiyon na 125 million confidential funds. At ito ang ginagamit nilang leverage to impeach Vice President Sara Duterte. Isama na natin dyan yung ikinakasang plunder na kaso laban kay former President Rodrigo Duterte at kay SBG. At ganun din kay former presidential spokesperson Harry Roque. Pinipin down din siya dahil kritiko siya ng administrasyon. Kung nagsasabi kayo ng katotohanan, kasi kung hindi totoo yung sinasabi niyo, sir, bakit kayo binabalikan ng administrasyon ito? At ang drug case pa ni Pulong at ni Man Scarpio. I'd like to take this opportunity to get, yung opinion ng ating mga dito sa panel natin. Why are they so obsessed to pin down ang mga Dutertes? Simple. They want forever again. Hindi pa sapat yung kanilang martial law regime. Ngayong nakabalik sila, ayaw na nilang bitawan ang kapangyarihan. Ayaw na nilang magkaroon ng kahit sinong banta sa kanilang pagnanais na forever Marcos again. Professor, I have to remind you, according to the movie, walang forever. Oo nga.
Yan ang dapat nilang malaman. Pero Attorney Gustuhin Harry, man, walang forever, lalong-lalo na kung nasusuya na ang taong bayan. Attorney Harry, isa pang tanong ko dyan is, bakit pag itong mga ganito, kriminal na, pumapayag pa silang pakinggan, pero itong kay Cathy Binag, hindi man lang nila pinipick up ito. Yung mga accusations ni Cathy Binag para sa taong bayan, actually, yung mga accusations siya. Pero ni isang media outlet, walang nag-pick up. Tapos ang ginagawa nilang yung same playbook na instead sagutin yung mga sinasabi nitong witness din na ito, sinisira nila yung reputation na talagang binababoy nila sa social media yung pagkatao. Sinasabihin mo ako niyan, ang ginagawa sa akin ngayon. Pero alam mo, we are Christians. We believe that God is our shepherd, we shall not want. And of course, naniniwala tayo that the works of the devil will never prevail. No? So, naniniwala rin tayo sa katalinuhan ng taong bayan na alam nila kung kailan naninira sila para sa politika laman at alam nila kung anong katotohanan. At patuloy naman ako na nagtitiwala sa katalinuhang ganyan. Okay, so para sagutin din yung yung question ni Ma'am Hana kanina kung bakit obsessed itong administration dito sa mga Duterte. At kung mapapansin po natin, mga kapatid, mga kababayan, ay paulit-ulit lang po itong mga kaso na ibinabato, mga recycled lang po. At regarding dito sa kaso kay BP Sara, isa lang po ang naibabato nila, yung 125 million na naipaliwanag na po. At unang-una, bakit po si BP Sara Duterte ang binabato nyo ng binabato? Saan po ba galing ang 125 million? Saan po ito galing? Di ba sa Office of the President? Di ba Yes. dapat mas nagpapaliwanag ang Office of the President kaysa kay BP Sara Duterte? Kasi siya po ang nag-approve para mapunta yung 125 million na yan. kay Pondo BP ni Sara Marcos Duterte. Jr. yan eh. Pondo po ito, yung Oo. pagkakaalam po natin at pinagka-debatehan Tapos nga to, hindi di niya ba? alam kung paano gagawin. Doon sa pera, binigay niya kay Sara. Oo nga po. Na ngayon, nung ginamit na ni Sara ng matino, dinimanda ng mga alala nila, ang nagbigay ng ebidensya, opisina ni Bongbong Marcos. Correct. At isa pa po sa tingin ko na nakikita natin na kung bakit obsessed sila sa mga Duterte dahil ito po mga Duterte ay ang natatanging sagabal sa kanilang mga dadaanan. Kasi alam naman natin na hanggang ngayon, kahit si PRRD ay wala na sa kanyang katungkulan, ay mahal na mahal pa rin ng mga tao. Dahil alam naman natin kung anong ginawa ni PRRD. Ipinadama ni PRRD sa atin na meron tayong presidente na masasandalan. Hindi katulad ngayon na hindi nga natin nakikita, hindi natin naririnig ang ating presidente. Kaya ito po ay isang pamantayan ng mahinang leader. Dapat lahat po ng issue na mayroon tayo dito sa Pilipinas, dapat hands-on ang mga leader natin. Katulad nga ng nangyayari ngayon, hindi po nila alam kung magkano presyo ng mga bilihin. Kasi ikaw ba naman, 64 pesos, hahati-hatiin mo yun sa 3 meal. Aba, pabangag-bangag na talaga tayo niyan. Oo. Tapos pinipilit pa niya, yung bigas daw, 29 lang. Sa mismong kadiwa nga, 50 na. Hindi niya alam yun. Yun po ay yun po ito mga nangyari ngayon, isang manifestation na talagang medyo may problema talaga sa pag-uutak. Medyo hindi po ata dinadaluyan ng maayos na dugo yung mga small arteries natin diyan sa Kasi grabe po, sinisingle out lang po nila at talagang kitang-kita natin ngayon kung sino po ang kanilang kinakaldag. Unang-una, KOJC, na alam naman natin na malapit sa mga Duterte. Ang bottom line po nito, Duterte po talaga bagsak. So ngayon, ginagamit po nila lahat ng kanilang mga resources, pati mga leader, o yung mga tao, katulad ni Mr. Abalos, ni Mr. Torre, ni Mr. Marbil. Ang tanong po dito, kayo po ba ay mga gun for hire na ng Amerika? Lalo na ikaw, Presidente Marcos. Dahil parang pinapasok na po tayo ng mga puti, pinapasok na po tayo ng Amerika na wala naman dapat silang jurisdiction dito sa ating bansa. Katulad ng ICC. Di ba, Sir Jay? Kakatawa yung ICC na yan eh. Ang nagsasalita si Trillanes at saka si Carpio. Hindi ko alam kung na-appoint na sila spokesman ng ICC. Tapos every time they open their mouth, ang salita, maybe. Oh, that's the weakest form of verb, may. Maaring hindi rin.
Oo. So, ewan ko naman, ito naman pinapatulan ng media. Mainstream media. Bakit? Oo. Bakit, Jay? Anong tingin mo? Bakit gano'n ang media? May kumukumpas eh. Oo. May kumukumpas. Hindi naman yung gagalaw yung mga yan eh. So Nang talagang walang may kumpas. mga bayad na mga media talaga. Marami. Oo. Kasi yung ginawang raid ng pabisita ng NBI dito, nagtataka kami ba kasi pinapasok din natin yung media for interview. Oh, nakita ko nga eh. Tapos pa-smile pa yun, taga TV5, kilala kong mukha na yun eh. Grabe yung pa-smile, akala natin, in favor kasi open interview, napakaganda ng mga sagot, very peaceful. Biro mo ang anggulo ng balita para daw nabayaran ba daw ang NBI, tumanggap daw ng suhol. Anong klaseng utak yan? Di ba? Lahat ng ginagawa ng panggigipit, may nakita ba kayong binalita sa media, mainstream media? Wala po, filtered po lahat. Filtered po lahat. Eh dati before sa election, tawag pala na sa kay Marcos, diktador, anak ng diktador. Ngayon, wala ka na marinig niyan. Ngayon, lahat ng gustong idikta dyan sa Malacanang, yan ang lumalabas ngayon sa mainstream media. At itong mga leaders natin ngayon, no, mga anak talaga ng mga ama nilang mga magnanakaw. Katulad niyan si Speaker Martin Romualdez at yan si Bongbong Marcos. Mga one-trick ponies nang alam lang ay magpamudmod ng pera. No, so yan yung ginagawa nila kahit sa media. Yan yung naririnig natin at hindi naman kasi yung nakikita ko kasi ngayon bakit ba napakatahimik ng media yung nangyayari dito sa KOJC, sa Pilipinas? Kasi yung pinakita kanina, yung minention ninyo, no, yung confidential funds ng Vice President, etc., yung kung bakit pinag-iinitan ang mga Dutertes, nag-ooperate din dyan ang media. No? Yung kagandahan lang dito, napaka minor, no, kumpara sa ginagawa nitong mga nakaupo sa pwesto ngayon. Major plunder, many times over yung plunder. Yung mga nilabas nila ngayon puro imbento, yung kay Guban, yung kila Congressman Polong at saka kay Sir Man Scarpio, etc., no, puro imbento. And we're talking about what amounts 125 na the Vice President gave a very clear accounting of, nag-report na siya, no? But the impeachable, that they will try to make it the reason for impeachment as compared to the sitting president, no? Where do I even start with your impeachable offenses, di ba? So, yung mahirap kasi sa kanila, at the very start, sinabi ko na yan kay Speaker nung nakita ko na gusto pala naman niya maging President or Prime Minister. Simple lang kasi nakita ko yun kay President Duterte. Kung meron ka palang ganyang ambisyon, simple lang, sir. Sabi ko, magsilbi ka sa taong bayan at mamahalin ka ng taong bayan kasi nakita ko yun kay PRRD na ang naging depensa niya ay ang taong bayan. Pero he cannot be what he's not. He's not a public servant. So wala siyang alam kung hindi magpamudmud ng pera. Katulad nung nakita niya sa tatay niya, no? Hindi sila marunong magsilbi sa Pilipino. Doc Lorraine, tingin ko walang balak tumakbo ito eh. Sila Romualdez? Ay, wala. Sila Abalos? Wala. Walang balak tumakbo yan. Kasi kung may balak ka tumakbo, lahat ng gagawin mo, yung mapapamahal ka sa tao. Di ba? Ang kailangan mo, yung mga swing vote, liligawan mo. Hindi mo awayin. Ang tingin ko, may naghahanap buhay dito na sa madali at matagal na maalis nila. Bakit man? Oo, kasi tingnan mo ha, how can you win 2028 elections? Si Romualdez, yun ang balak niya, di ba? Addition, dapat ngayon, addition. Di 2028, tapos 2 taon na, mahigit na kalahating bilyon yung napangayuda mo daw sa picture. Pero 0.08% ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi ka nakaka 1%. Hindi man lang ni-round off, no? Na para whole number. Si Abalos, tatakbong senador, gusto maging senador, hanggang ngayon, among others siya. Wala nga points eh. Listahan. Wala sa listahan. Pero nasa cast naman daw ng Kaya nga ang duda ko rito, ako, matagal na rin ako reporter. Kasi yung eleksyon, pwedeng tumatakbo para maghanap buhay lang eh. Limbawa, secretary ka ng DILG. Hindi ko sinasabing ganito si Abalos ha. Automatic yan.
Sa 40 years ko sa news, ang SILG may isang butas yan sa wedding. Isang butas yan sa drugs. Oh. Hindi kaya Sir Jay nag-hallucinate. Kasi kanina yan yung diniscuss natin. Buwan-buwan yan ha. Buwan-buwan yan. O, daan-daang milyon yan, sir. Oh. O, nakaupo ka dyan ng 3 taon. Oo. Oo. Hindi kaya, Sir Jay, medyo iba na yung takbo ng utak. Kasi parang yung mga tatakbo, parang nahihibang dahil kitang-kita na nila yung survey. Talagang napakalayo nila pero pinagpipilitan hindi kaya dahil yun nga. Kailangan makuha si Pastor kasi yun ang pagkakaintindi na magpapanalo sa kanila. So, bumalik tayo dun sa... Kung ang kanang... Wala sila sa realidad. Kung ang away perdigana, daog na sila. Panalo na sila. Oo. Kaya naiintindihan ko yung sinasabi ni PRRD na kakaunti lang ang tao, no, ang men and women of honor. Tapos sinabi niya sa akin noon, para ang Pilipinas ay umandar. We need men and women who have the fierce courage to say no to dirty money. Kasi ito yung regalo ni Bongbong Marcos sa atin. Nakita natin, ang dami palang for sale, no, sa Pilipinas. Pera lang pala katapat. Wala ng prinsipyo, wala ng dangal, mukha ng engot. Pero basta may collection siya. No? Ganun pala dito yung nakita natin. May tanong po ako sa sa legal team natin kasi yung sa reliable reports po. Mamaya po, lulusot na naman. Ipapatupad nila yung Oplan Parokya 2. Kasi at all costs, talagang kukunin nila yung mga subject nila kahit wala na dito, pangilang balik na sila So ang nangyayari ngayon, ang tawag natin dito is mga PNP, Philippine National Piggery. Kasi binababoy tayo palagi. Asal baboy ito sila So ang tanong ko sa ating legal team, well, kung tutunayin nila yan, illegal talaga yan kasi ilang beses na sila nag-serve ng warrants of arrest dito, no? Rule 113 Section 11, ilang ulit na natin balik yan, no? Pero may nakausap ako na isang matino na general na hindi raw totoo yung plano na yan. Pero meron ding isang general na, ewan ko kung general ba talaga siya, totoo daw yan at baka mapilitan daw sila kung hindi daw tayo papayag. Sabi ko naman, bakit naman kami papayag? Ilang beses na ninyo ginawa yan, no? That is really, kasi ang first element kasi niyan is dapat may probable cause sila na klaro talaga na nandito si pastor or reasonably believed to be present here. Nung June 10, hinalughog na nila yung lahat ng area dito, di ba? Fully covered naman yun ng media. Pati drawer. Pati nga drones, may mga helicopters pa nga sila. Ang ibig kasi sabihin nitong regional director na ito, na gusto niya, kung wala talaga siya, bakit kami hindi payagan na magpasok niyan? He is actually insulting the other generals who supervised the search conducted, no? Last June 10. Kasi sabi niya, wala daw, hindi daw sila nakasearch. Nakalimutan niya, hindi pa siya general nung time na yon dito. General Martinez, yung Ramirez pala, yung nandito nung time na yon. If you can see, the search that was conducted was really thorough. And it was inch per inch search that was conducted. No? So, to say that there was no extensive search that was conducted on June 10, necessitating another service of a warrant of arrest, would actually be an insult to the generals who were present during the June 10, 2024 search that they conducted. Wala nga sanang basihan yun. Pero, inalaw natin para mawala yung mga haka-haka nila na nandyan si Pastor. Tingnan mo yung gaano ka-extensive yung search na ginawa. So, kailangan sana na mag-isip-isip sila, ilang oras na lang, bago nila gawain yun, dapat compliant talaga sila sa PNP operational rules and guidelines and the rules of court po. Dagdag ko lang, may bagong ruling ang Supreme Court last April 3, 2024. Ito yung case ni Besmonte versus Napolcom, where the Supreme Court suspended the police for the use of excessive force in the implementation of the warrant. So here,
the Supreme Court reminded all the police officers to be guided by the PNP rule on the use of force under the revised Philippine National Police Operation Procedure in the 2021. So here, meron silang 2.8, Section 2.8, where and when can a arresting officer employ the necessary and reasonable force. In fact, in that provision, the Supreme Court also highlighted the portion of that section when can you employ that. In this case, nasuspend talaga si Besmonte because of the excessive force na paggamit niya during the implementation of the warrant. The Supreme Court also made a final note in this case where it said that the court does not condone the indiscriminate use of force by police officers against persons under arrest. We no longer live in a society where might is right and the lives of the people are at the mercy of the whims of those in positions of power. No less than the Constitution sanctifies the principle that public office is a public trust and enjoins all public officers and employees to serve with the highest degree of responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. So we are reminding the police forces, just in case you will do that, be reminded of this latest ruling, Besmonte versus Napolcom. And in addition to that, I would like to remind the police officers, there are children living in this religious compound. Because this is not just a church, this is also a place of residence of the full-time miracle workers. In addition to that, children are supposed to be zones of peace. Okay? So to the police officers, traumatized na po ang mga bata dito. In fact, we are already conducting the necessary psychological tests on the children within the compound to see how they have been affected by your use of brutal force during the June 10 implementation of the warrant of arrest. Second, JMC is also within this religious compound. Jose Maria College Foundation Incorporated is also within the compound. And under a DepEd memorandum circular, schools are also zones of peace. So please be reminded of that. So if you intend to do anything that would be in excess of what is required or in violation of probable cause for warrants of arrest, you may be liable, not just administratively, but criminally. And perhaps this is also the reason why, during the implementation of the June 10 warrant of arrest, naka-face mask kayo, nakatago ang inyong mga nameplates, and it was only when we stepped in, kaming mga lawyers dumating, and we asked, o sige, papasukin namin kayo, but let's do this peacefully. Doon pa lang kayo nagtanggal ng inyong mga face mask, nagpakita ng inyong mga pangalan. Okay? So please be reminded, if you intend to do that, you have already been warned. Mr. Carlo has already warned you that if you do anything illegal, they will resist. Okay? But in addition to that, I would also like to remind you that if you will try to do any implementation here, that would be violative of the church. Alam mo ninyo, kung mosque ho yan, matagal na ho siguro may gera. If you try to do what you did again, tomorrow, baka ho, hindi na ho makakapigil ang mga tao sa kingdom. So, please, I would like to call on all the AFP soldiers na matitino pa, mga religious groups, mga Muslims po, please, let us not be quiet. Let us take action. Let us help the kingdom of Jesus Christ so that the police will be called only to do their job with the highest sense of responsibility. We have reminded them for several times about the constitutional provision in the implementation. We have already cited Rule 113 for the
protocol or procedure, proper procedure in the observance of the implementation. Now, with respect to this case, since nandito na lang man rin tayo, I just want to read the citation of the Supreme Court here, just for everyone to be reminded. This is the Section 2.8 of the revised Philippine National Police Operation Procedure 2021 as to the necessity and the reasonableness of the usage of force during the implementation. Sabi dito, in the lawful performance of duty, a police officer shall use necessary and reasonable force to accomplish his or her mandated task of enforcing the law and maintaining peace and order. We have no question to that. But here, a police officer, however, is not required to afford the offenders attacking him or her the opportunity for a fair or equal struggle. The necessity and reasonableness of the force employed will depend upon the number of aggressors. That's one. Number two, nature and characteristic of the weapon used. In this case, wala talaga ditong weapon. Number three, physical condition. Number four, size. And number five, other circumstances to include the place and occasion of the assault. The police officer is given, yes, you are given the sound discretion to consider these factors in employing reasonable force. But, sabi ng Supreme Court at sabi sa procedure ninyo, during confrontation with an armed offender, only such necessary and reasonable force shall be applied as would be sufficient to overcome the aggression by the offender, subdue the clear and imminent danger posed by him or her, or to justify the force or act under the principles of self-defense, defense of relative, defense of stranger, or fulfillment of duty in accordance with the element laid down by law and jurisprudence. And this is the last portion of the procedure. The excessive use of force to arrest or immobilize the suspect during the police operation is prohibited. That was highlighted by the Supreme Court in this case. In fact, sinabi pa nga ng Supreme Court, emphasis in the original, just to remind everyone, in the implementation of the warrant, please be guided on this. Thank you very much, Attorney Adam. At wala na rin po tayong oras sa naging discussion po natin, Attorney sa legal team. At dahil magtatapos na rin po tayo sa ating press conference, paulit-ulit po natin sinabi na there will be another, or second wave, another wave ng pagpasok dito ng PNP. For our closing lang po, bibigyan po natin ng pagkakataon lahat ng ating kasama sa panel para magbigay ng kanilang last message. Gusto ko lang po unahin si Attorney Harry Roque sa kanilang sa yung last statement po. Well, meron kasi akong isang guro nung ako'y high school at meron siyang inawit na kanta nung panahon ng martial law na nagmulat ng aking mata, kung ano talaga anyo ng kalayaan. You know, the song goes, freedom is not free. You have to pay a price. You have to sacrifice for your liberty. Yan po ay naging gabay ko na nung ako'y naging responsableng mamamayan. At yan naman po talaga ay gabay para sa lipunang Pilipino. Huwag na po natin paulit-ulitin pa ang kasaysayan. Nung minsan nagkaroon na tayo ng diktadurya, alam na po natin na hindi po binibigay ang kalayaan, hindi po binibigay ang demokrasya. Pinaglalaban po yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you very much, Attorney Harry Roque. So dito po ating kunin na mensahe si Sir Jay Banateres, our legal team, papunta kina, and so on and so forth na po. Ako, napakasimple lang. Gusto ko uling manawagan sa taong bayan, lalong-lalo na po sa mga Dabawenyo. Madayawang gabi kaninyo kamayo. Araw ng Kadayawan, kapistahan ng Kadayawan, dapat nagsasaya tayo. Pero ang nangyayari po, tayo nababalot sa pangamba, sa takot, sa pandarahas ng ilang mga opisyal ng Philippine National Police. Dahil nakita naman natin yung ibang ahensya ng gobyerno, pwede naman lang gawing matino yung kanilang trabaho. Pero itong iba itong kinakaharap natin, kung sakali po at gawin nila yung kanilang ninanais gawin ngayon, o sa susunod na araw,
Ako, nanawagan na ako sa mga kapitbahayan ko sa labas, sa Davao City, na manatiling nakatutok sa SMNI. Kasi hindi natin papayagan na hindi ito malaman ng buong daigdig. Nakausap din natin yung ibang mga matitinong pulis at ilang mga sundalo. Kaya ngayon, ulit-ulitin natin sa kanila, ngayon ho ang panahon na kakailanganin po natin ang lahat ng puwersa para supilin itong ganitong klase na pandarahas ng iilang ambisyosong mga general sa PNP. Alright. So muli magandang gabi po sa inyong lahat. And syempre of course, kami po dito kami mga banateros ay pabalik-balik na po kami dito sa KOJC compound dito sa loob ng Kingdom, no? Ilang beses na po kami nakabalik dito at noong isang madaling araw, nag-ikot po kami dito sa buong compound kasama ng mga member ng KOJC. Inikot po kami lahat sa buong compound at wala po kami nakita na kainahinala. Wala kami nakitang droga, wala kami nakitang barel o anything na lalabag sa batas ng Pilipinas, sa batas natin. Or magiging dahilan para pasukin nila itong Kingdom of Jesus Christ. So now, mga kapatid, kung meron man, halimbawa, matuloy ang pagpasok nila dito sa loob ng KOJC compound, pag may nakita po sila na barel o bala o droga, totoo po yan, tanim po yan. Dahil kami po dito, paikot-ikot kami araw-araw. Sa loob ng 3 araw na namin nandito, ikot po kami ng ikot dito sa loob. So once again, kapag mayroon po sila nakita, sigurado po, yan po ay tanim. At ito, ishare ko lang po sa inyong mga kapatid. I'm not a member of KOJC, but for some reason, I'm no expert. Hindi po ako expert sa meaning ng mga panaginip. Kinuwento ko to kanina kay Coach Oli pagising namin. Pero hindi ko alam kung bakit napanaginipan ko si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kinikilabutan ako. Napanaginipan ko po. Totoo po ito. Wala halong biro. Cross my heart. Kinuwento ko kay Coach Oli kanina. At malinaw na malinaw doon sa panaginip ko. Kinumusta kami, kumusta kayo? Kumusta kayo? And the next scene is kumakanta si Pastor Apollo Kibuloy ng praise song. And doon na po natapos. I don't know the meaning of that. Gusto ko lang po ikwento sa inyo yung aking panaginip kanina. Po. Maraming salamat. Ayun, ako, lumaki ako sa isang magulong lugar. Ako'y batang Cubao. Malapit kami sa Krame at sa Camp Aguinaldo. Noong panahon ng kudita, na-experience naman namin yung kaliwat kanang gapangan. Sa ilang araw na nandito ako sa compound dahil nga merong mga intel na susugod silang muli dito. Akala ko yung buo na yung loob ko. Pero gabi-gabi na ginawa ng Diyos na kami nagbabantay at nag-aantay dito. Sobrang pressured ako. Yung anxiety, hindi ka makatulog. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam. Inaantok ako pero sa tuwing pipikit ako, hindi naman ako makatulog. So naisip ko ilang araw pa lang ako nandito. Papaano pa kaya itong mga taga KOJC na since June 10 na naranasan nila ng June 10 at araw-araw na may mga ganyan, jogging dyan sa labas na mga naka full battle gear. Hindi ko talaga maintindihan kung gaano katatapang itong mga to kasi nakakangiti pa sila. O samantalang kami talagang kahit na umuwi na kami sa hotel namin sa umaga, hindi pa rin kami makatulog. Kasi yung ramdam mo na anytime pwedeng mangyari. Sa aming mga tagalabas, talagang hindi namin ma-explain yung pakiramdam. Sa aming mga laki sa gulo, hindi namin ma-explain yung pakiramdam. Lalo pa kaya itong mga ito na walang ginawa dito sa loob kundi magdasal at gumanap lang sa kanilang mga tungkulin. Kaya sa mga kapulisan, maawa po tayo. Marami pong kriminal na mas deserve nila yung atensyon ninyo. Mababait po yung mga nandirito. Huwag niyong idamay ang mga bata. Kasi tatandaan po natin itong compound na ito ay tahanan. Ito po ay kanilang tirahan at maraming bata ang nakatira dito. So yung magkaroon man lang kayo ng konsensya. Kung meron kayong gustong hulihin, gawin nyo sa tamang paraan. Pero nakakaabala na kayo. Merong namatay na 2
ni hindi nyo dinalaw, ni hindi nyo kinamusta ang pamilya. Meron kayong mga tinutukan ng baril, ginapos, tapos kinuha nyo ang mga cellphone para hindi sila makapag-video. Yan ba ay nasa batas? Akala ko ba ang batas ay batas? Nakakatroma po yan sa mga bata. Lagi nyo pong iisipin, kung sa mga anak ninyo mangyayari yan, siguro mangingiyak-ngiyak kayo. Tatandaan po natin sila ang kinabukasan ng bansang Pilipinas. At kung ganito ng ganito ang kanilang makakagisnan, makakalumulatan, magkakaroon pa kaya sila ng respeto sa mga pulis? Dahil meron tayong mga naririnig, yung iba ay gusto magpulis. Pero dahil sa nakita nila, iba na ang tingin sa mga pulis. Can we blame them? We cannot blame the people. Ang dami pong nakakakita ng nangyayari ngayon. Kaya nga kanina tinatanong, bakit nila ito ginagawa sa Duterte, sa Davao, sa SMNI? At ang sagot ay gusto nilang manatili forever. At ang tinik sa forever nila ay ang Duterte at SMNI. Kasi kahit anong mangyari, hindi mananahimik ang SMNI. Sinubukan nilang busalan, pero nagsasalita pa rin. Kaya pag-asa natin itong Duterte at SMNI na talagang tayo ay ipagtanggol dahil abusado na sila, sagad po ang pagkaabusado ng mga nakaupo ngayon. Hindi ko alam kung paano to masusolusyonan, but syempre, asa tayo sa Diyos at andyan ang Duterte at sila nga ay magsisimula na sa kanilang drug test at hopefully marami pa pong susunod para masolusyonan ito. Pero lagi nating ipagdadasal, kasi may second wave nga. Ipagdasal natin yung mga kabataan, yung mga bata dito ay sana huwag madamay. Sa lahat ng nanunungkulan at kawani ng gobyerno, naway maalala natin at seryosohin at isabuhay ang ating sinumpaan sa saligang batas sa Diyos at sa taong bayan. Magandang gabi. Maraming salamat po sa panahon ngayong gabi. Ang last ko lang na isabi ngayon is the quality of our freedom depends upon how well we assert the same. So, sa lahat po ng mga naapi ngayon, magtibayan lang natin ang ating loob. We should continue to fight and assert for the freedom that we have, and we should continue to cherish the same by fighting to the last of our breath the free exercise of these freedoms. William Faulkner said, "Never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice and lying and greed. If people all over the world would do this, it would change the earth." So nananawagan po ako sa mga police. Kayo pong may mga konsyensya pa po. If you know and you know that what your superiors will try to do is wrong, you cannot claim that you are just following orders. The orders have to be lawful. So if you still have a conscience, you know what you have to do. For our neighbors here, for the people who see what is happening to the kingdom, to SMNI, this is not just about SMNI. This is not just about the kingdom. This is about us as a nation. Are we going to allow this illness to continue? Let us raise our voices against lying and greed. Good evening. Maraming salamat at sinamahan nyo kami dito. No? Yung bansa natin ay umuulit na naman ang kasaysayan. Diba? Isa na namang diktadura ito ni Marcos. Pasista, walang pakialam sa mga karapatang pangtao natin. At alam na natin ang kwentong ito. Nasa kalamnan natin yan, nasa collective consciousness, unconscious natin yan. Kwento ng bayan ito, ng Pilipinas. Kung kaya't kahit na madilim, unlike si Boss Dada, masarap ang tulog ko dito. Kasi alam ko na magtatagumpay tayo.
alam ng Pilipino kung paano ito gawin. Nagawa na natin ito. Meron akong naalala yung sinabi ni Sun Tzu, an evil man will burn his own nation to the ground to rule over the ashes. Ganun na ganun si Ferdinand Marcos Sr. para makapagkapit, para kumapit sa kapangyarihan. Lahat ginawa niya. Kahit masisira ang Pilipinas, gagawin niya. Pero may nangyari, nagkasakit siya, no? Nag-intervene ang Panginoon, tingin ko, no? At gayon din, no? Maraming mangyayari ngayon. I'm very grateful na, of course, the Dutertes are stepping up, no? Si Vice President, nandyan siya, lalaban siya para sa atin. So, imagine kung wala siya. So, nagpapasalamat ako na nandyan siya. But most of all, nagpapasalamat ako na nandyan ang Pilipino. Dahil tayo ang totoong puwersa ng bayan. So, magtulungan tayo para hindi na maulit-ulit ang kasaysayan. Una, binabalik natin lahat ng papuri, pasasalamat sa ating dakilang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. The beginning of this spiritual battle, this very moment, hindi po nagkulang ang Ama sa langit. He is always with us all the time, every minute, every second. He never leave us nor forsake us, and we are prepared for the worst. Kasi alam po natin, yung mga tagapagpatupad ng batas, hindi po sumusunod sa batas. Kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, we are prepared, we are ready po dito. Gagawin po namin ang lahat, at ang Ama na po sa langit ang gagaw po sa the rest. As what the Word of God said in Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Praise the Father. Magandang gabi muli sa lahat at nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Ama. Sa pamamagitan po ng ating pinakamamahal na pastor, pinapasalamatan natin ang lahat ng mga nangyayari na ito. Alam naman natin na God is always in control. At sa lahat po ng ating mga kaibigan na sumusuporta sa atin, kung merong panaginip si Master Judea, itong nangyayari na ngayon at kayo po nakasama namin dito, napanaginipan na rin po ito ng ating pinakamamahal na pastor. Darating ang araw na ito at kayo na rin po ang magiging tagapagsalita, magiging boses din, no? Dahil alam naman natin, si pastor ngayon hindi na po namin kasama, pero meron din talagang gagamitin ng Ama na magiging instrumento. Pero ang aming pananalig, hindi po nawawala sa ating dakilang Ama. Because the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent taketh it by force. We are here as kingdom citizens, and we will be standing strong, because we know that the kingdom now is under attack by the evil forces. But we rest our case to the Almighty Father because alam namin that He will always be there and He is always in control. Kaya nagpapasalamat kami sa dakilang Ama sa lahat po ng mga nangyayari. Siya ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, siya ang nagbibigay sa amin ng tibay talaga. Hindi amin itong kalakasan na to. At kung kami lang, sabi nga ni Boss Dada, hindi talaga din namin kaya. Pero nanggagaling ang aming kalakasan, ang aming kagalakan sa ating dakilang Ama na siyang may likha ng lahat at alam namin na our God is able. And so we are just so thankful to the Almighty Father for such a time like this. He has always sustained us and He is always with us. So sa lahat po ng mga Kingdom citizens, sa lahat ng mga Kingdom Miracle members, sa lahat ng mga Kingdom full-time Miracle workers dito sa Central Compound, sa Davao City, lalo na sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, sa lahat ng Sacred Compound, alam natin na palagi ang proteksyon ng ating dakilang Ama ay nakabalot sa bawat isa sa atin at maging sa lahat po ng Kingdom citizens all over the world, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Patuloy po tayo sa ating pakikibaka dahil alam naman natin that this war, the battle is not ours, it's the Lord's. That's why we're so thankful and we know that the victory is ours. At bago na naman tayo muli matapos sa gabing ito, muli kong babasahin at bigyan na namang daan ang prophecy ng isang prophetess from the Middle East, the prophecy of Aliyar. And we know, in the almost 40 years that we've been in this kingdom ministry, lahat po na nakikita natin, lahat po nagaganap. These are dreams and revelations given by the Father through the Son. At wala pang revelation, wala pang prophecy na hindi natutupad. And it all will come to pass. And this is a prophecy from Aliyar, a kingdom prophetess from the Middle East. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you, Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhur Abalos, Risa Hontiveros. For you have oppressed and afflicted God's appointed, Apollo Kibuloy. For the one who touches him
touches the apple of God's eye. That's in Zechariah 2:8. And as you have breathed the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. Thus it is written, of how much sorer punishment suppose ye shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Hebrews 10:29. Apollo. Vengeance is within the dominion of divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversary shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. And we are so thankful, the Almighty Father, always and every day. We raise our hearts, our hands, our lives to the Almighty Father as we surrender everything to His perfect will, that whatever comes, alam namin, nandito kami sa sentro ng kalooban ng ating dakilang Ama. Hindi man namin kasama physically si Pastor, ilang buwan na kaming ganito, pero hindi po kami talaga, we will never be moved. And we're just so thankful for the strength, the protection, and the victory that the Almighty Father through His Son will give to us. So yun lang, maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you very much. Maraming salamat po sa lahat ating members ng ating panel po. Maraming salamat po sa bawat Pilipino po, saan man kayong panig ng mundo na nakikiisa po sa press conference na ito. Paalala lang po namin sa lahat ng mga Pilipinong nanonood, ang nangyayari po dito sa Kingdom of Jesus Christ. This is beyond kay Pastor Apollo Sikibuloy, sa Kingdom of Jesus Christ, all the missionary workers here. Kami po ay Pilipino po. At kung nangyari po ito sa amin, pwede din pong mangyari ito sa inyo na mga Pilipino. So nasa inyo na po mga kababayan, ito na po ang tamang panahon para kayo po ay magsalita, tumayo, at samahan kami sa pagkatayo sa katotohanan at sa hustisya. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.